Huwag kayong umasa na masaya dito. So guys, bago ako matulog. Okay. Ito pala yung ginamit ko. Gusto ko mag-vlog. Gusto ko magkwento sa inyo. Gusto ko magkwentuhan tayo, ganyan. Gusto ko. Ang problema, ayoko na lagi maraming bit-bit. Diba? Yung bunutin mo yung mic mo. Ay, nakalimutan ko yung mic ko. Hanapin ko pa. Ay, hanapin ko yung, yung camera ko. Diba? Yun yung hassle sa akin. Yun yung hindi ko alam kung kaya panindigan. Pero, gusto ko siya. Kasi mahilig ako magpatawa. Mahilig ako kung ano pinagagawa ko. Masaya naman. Kaya lang, yun nga lang. Kailangan mo mag-video sa lahat ng oras. Eh, di ba dito sa Japan, bawal dito yung masyadong na video. May mga privacy kasi yung mga Hapon. Ayaw nila ng biglang naglalakad ka, biglang parang binibideo mo sila. Ayaw nila nun. So, ako, syempre, nag-iingat din ako. Kaya, more on nakaupo video ako. Pero trip na trip ko talaga yung pagbablog din. Kasi mahilig ako magpatawa. So, doon ako nalilito. So, ayun na nga, mabalik tayo. Marami kasi nagtatanong sa akin na, Shay, kamusta ba dyan sa Japan? Okay ba magtrabaho dyan? Masaya ba magtrabaho dyan? Masaya? Hindi siya masaya. Kung naghahanap ka ng environment na masaya, wala masyadong stress, hindi Japan yung gusto mo hindi Japan ang pipiliin nyo. Marami nagsasabi, hindi, basta makapunta lang ako sa ibang bansa sa Japan, ganyan. Lagi kayong dapat prepared. Ito advice ko to. Before, ina-advise ko siya sa TikTok. Pero ngayon, i-advise ko siya sa inyong lahat. Kasi gusto ko, pag nagpunta kayo dito, prepared kayo. Mahirap dito sa Japan, lalo na yung mentalidad nyo. Hi, in Jesus' name. I feel that I can touch in my head. Huwag kayong umasa na masaya dito. Sobrang tahimik. Wala ka rin magiging masyadong friends. Yan yung reality. Kasi, dito sa Japan, yung mga Pilipino, iba ugali. Okay? Ako as seller, then marami ako na encounter. Guys, ako dahil nga seller ako, before, nagnegosyo ako dito, lahat ng toxic na kliyente na meet ko na, lahat ng Pinoy. I mean, kung toxic sila sa Pinas, mas toxic dito. Bakit? Kasi gusto nila, mabilis yung shipment, hindi mo sila pwedeng pakiusapan. Kasi mabilis sila magalit. Yung stress sa kanila, sobrang lala. Alam mo yun, lagi ka nang gusto nila away. Tapos parang, kahit humingi ka ng pasensya, kahit tinawagan mo na, hindi sila makikinig sa'yo. Ganun yung mga kapwa Pinoy natin dito. I mean, hindi ko nila lahat Marami pa rin mababait na Pinoy. And ako talaga, tawag dito, subok ko yan. Marami din naman. Pero hindi ko sinasabi na ganun kadami. Siguro, sa 50%, nasa 5%. Sorry. To 10%. Ganun. Hindi, siguro, mali ako. Pero kung mali man ako, sorry, diba? Pero, na-experience ko siya Sobrang toxic talaga dito. And yun yung nagpasuko sa akin sa pagbe-business. Yun yung medyo naka-apekto sa mental health ko. Kasi, maganda ang negosyo dito. Pero, ang problema, yung stress yung pressure, na kailangan maging perfect ka kasi ine-expect nila yung service ng mga Hapon. Alam mo yun, yung lagi kasi nasabihan nasa Japan tayo hindi pwede yung ganyan. Yung kahit pakiusapan mo, mag-sorry ka, mamurahin ka talaga. Hindi ka tulad sa Pilipinas, kahit kasi murahin ka sa Pilipinas, matatanggap mo Kasi nasa Pilipinas ka, 'di ba? Dito kasi pag nasa Japan, 'di ba, kapwa mo Pinoy dapat yung makakaunawa. Hindi. More on papulis pa yung mga yan. Magpapapulis sila, mga ganyan. Pagka hindi nila nagustuhan yung service mo, so bad talaga. Hindi siya maganda. So, nag-decide ako
sa sarili ko para din sa mental health ko na medyo maglaylo. And tuloy-tuloy pa rin naman yung small business ko, pero hindi na siya sobrang tinututukan ko sana. And medyo lumiligaw na ako ng landas sa path na gusto ko, kasi gusto ko yung stress. Ayoko na stress. I mean, gusto ko yung pagod ka sa trabaho. May trabaho ka, pero hindi yung ganun ka-toxic. Kasi guys, sorry, pero para mas gusto ko magsilbi sa ibang lahi kaysa sa kapwa Pilipino. Sobra talaga yung stress na nainabot ko. Yung mental health ko talaga yararichata talaga. Talagang naging bad siya. And sobra yung depression ko, anxiety, stress, lahat na talaga halo-halo. Kasi iba nga yung sistema dito, which is hindi ko naman sila masisisi kasi nasa ibang bansa kami. So, kung gusto mong tanungin ako kung masaya dito, dapat lang prepared ka na hindi lahat ng Pinoy willing tulungan ka, and hindi lahat na makakasama mo mga Pilipino dito maayos sa'yo, magiging mabait sa'yo, gaguide ka, ganyan. Minsan mas mabait pa yung mga Hapon magturo. Although hindi ko nila lahat, kasi may mga salbahe din na Hapon, nananakit, totorturing ka ng todo-todo sa trabaho. Pagka nagkamali ka, sobrang pagagalitan ka, and aaraw-arawin ka talaga, hindi ka titigilan, and alam ko yun. Okay? Hanapin nyo yung APA as in APA, sa TikTok. Lagi siya nagka-cry, nagpunta siya ng Japan. So, before, inis na inis ako sa kanya pag nakikita ko siya, kasi everyday para siyang umiiyak. And nakaka-stress din kasi dahil, syempre, stress na nga yung trabaho ko, tapos nakikita ko pa siya, ganyan. Na umiiyak-iyak, nagdadrama. Noong una sabi ko, puro ba naman drama to, ganyan. Naiinis ako talaga sa kanya noong una. Honestly, hindi ako magpapaka-plastic. Asar na asar ako sa kanya noong una. Pero, tinitignan ko siya And alam ko kasi yung sobrang maramdamin ng Pilipino. And alam ko ang ugali ng Hapon, guys. Ang ugali ng Hapon, guys, pagka nagalit sa'yo, pag nainis sa'yo, pag pinag-initan ka, at pag may hindi nagustuhan na galaw mo, pag iinitan ka niyan hanggang gusto niyan, hanggang sumuko ka, hanggang umayaw ka. Nangyari na siya sa akin before. Meron akong hindi kasi ganito, gusto ko manood ng Showtime. Tapos yung mga hindi ba kaibigan, may kasama ko sa trabaho. Sabi ko, nag-ano na ba sila? Magsasayaw ba sila? Ganyan. So, sabi nila, magsasayaw sila, pasok ka doon, tignan mo. So, syempre ako, nag-aisatsu lang ako, konnichiwa, kumbaba, parang ganyan, pumasok ako sa loob ng umise. Then, hindi ko nasabi na makikinood ako. So, parang na-offend sila, yung parang gusto niya na magpaalam ako sa kanya ng todo-todo, ganyan. Although, before, bago siya dumating naman doon, nakakapasok naman ako doon, at pinapapasok talaga ako doon ng Sonomama. Nang hindi ako alam mo yun, yung kahit papasok ako doon nang walang magsa-stop, kasi yung boss namin mabait baliktad, kasi yung boss namin Chinese. So, yung yung staff niya is Hapon, and yung boss ko ay Chinese. Mabait yung boss ko, sobra. Okay, wala masasabi sa kanya. Minsan nakakunot lang ang noolan niya, pero hindi siya nagagalit basta-basta, parang ganyan. Although hindi ko alam kasi di ba ako everyday kasama niya. Pero so far, nababaitan ako sa kanya. Wala akong reklamo. Mabait siya, ganun. Tapos yung Hapon, yun nga parang na-offend. Tapos parang pag nakikita niya ako, mainit siya sa akin. Ang dami niyang hanash. So ako, syempre, buwisit ako. Pero hindi pa yun yung worst. So, kwento ko na lang yan siguro sa susunod. Kasi baka humaba na todo yung video. And before then, nagkaroon na rin ako ng kasama sa trabaho na yun naman, parang pinupuri ako ng ibang mga manager, ganyan. Tapos, ang dami niyang hanash. Kahit pagtulo lang ng tubig, girl, papansinin talaga niya. Okay, then meron pa ako isa, wait lang. And meron pang isa na talagang tulo lang ng tubig Ako mismo, naka-experience. Na pinapansin niya lahat. As in everyday. And may nakita pa ako sa post before na nag-asawa siya ng Japanese. Then yung Japanese niyang asawa, nakalaglag siya ng butil ng bigas. Imaginein mo yung butil ng bigas, girl.
nahulog niya. And ayaw siyang tigilan hanggat di daw niya nahahanap. Siguro mainit na sa kanya yung jowa niyang hapon. Baka there's something wrong. Alam mo yun, hindi ka na mahal, parang gano'n, nasasawa na sila, bubwisit na sila, ayaw ka na makita, or tamad ka, ganyan. Kasi yung mga yan, ayaw nila talaga nung tanghali na tulog ka pa, yung mga ganyan. Kahit pa jowa mo pa yan, feeling nila tamad ka. Promise, ayaw nila ng tamad. So, hindi ko nila lahat maraming hapon na mababait. Yung isa sa manager ko that time, kada inaaway ako kada pinagagalitan ako nung kupal na yun, na babae, tumutulo yung tubig, ganyan, pinagtatanggol niya ako. Magaling siya, magaling siya magtrabaho, ganyan siya. Alam mo, Majime ka, ganyan. Tapos nag-award din ako. So, yung mga manager naman, sobrang bait nila sa akin. Na-appreciate ko yun. Kasi nagkaroon pa ako ng award. Pero mainit talaga sa akin yung isa. Naiinis na talaga ako sa kanya. Sinasagot-sagot ko na siya, binabastos-bastos ko na siya, ganyan. Kaya lang, hindi naman siya yung reason kung ba't ako nag-quit sa work. Napagod lang ako talaga kasi sobrang bigat ng trabaho. Alam mo yung talagang walang tigilan, tuloy-tuloy talaga. And sobrang hirap. And dumadagdag pa yung stress ko sa kanya. And nag-decide ako na ayoko na talaga, final na to. And sabi sa akin ng mama ko, may mas makukuha pa ng better dyan. Which is true naman, true lalo naman. Kasi naging maganda rin naman kahit pa paano yung takbo ng business ko. Pero, yun nga, stress kasi ako din dito. So, panibago na naman na struggle. Syempre, lahat naman So, ako, personally, alam ko sa buhay, everyday nagbabago Everyday, dire-diretso yung consistent ang pagbabago ng buhay natin, ng mga pangyayari sa life natin. So, hindi tayo pwede mag-give up na lang. 'Di ba? Syempre, kailangan natin humanap ng panibagong trabaho or source of income or bagong kapaligiran, ganyan. So, advice ko lang, kung kayo nangangarap kayong pumunta sa Japan, make sure na prepared kayo. Hanapin niyo yung APAP sa TikTok. Tapos umiiyak siya. Makikita mo sa kanya paano siya nasasaktan na everyday pala pinag-iinitan siya nung kanyang kasamahan sa trabaho. Na parang tension rin yata yun. So, kasama kasi ng senpai niya, parang ganun. So, totoo yun. And na-realize ko na hindi siya nagsisinungaling. Kasi alam ko yan sa sarili ko. Kahit na naiinis ako sa kanya, nung that time na iyak siya ng iyak, parang naisip ko na stressful kasi talaga kapag nangyayari na sa'yo, tas hindi mo kayang pumalag. Kasi hindi naman lahat ng tao may lakas ng loob lumaban. So, yun lang naman yun. So, kung pupunta ka dito, number 1, yung mental health mo, dapat stable yan. Dapat prepared ka sa mga pwedeng mangyari, sa kalungkutan, biglang magloko yung jowa mo habang nasa ibang bansa ka. Yun, dapat prepared ka. Or may mga mangyari na hindi maganda, dapat prepared ka. Dapat kaya mo. Parang, although, kahit ang hirap sabihin, kasi ayoko sabihin na kaya mo dapat lahat ng problema kahit nasa ibang bansa ka. Kasi guys, subok ko na. Alam mo yung meron ka malaking problema sa Pilipinas, tapos dinadamdam mo sa Japan, tapos hindi ka makatalon agad ng Pilipinas kasi hindi ka makauwi. 'Di ba? Kahit na may gusto kang gawin. So, sobrang hirap niya. Number 2, yung physical nyo na trending. Hindi. Mahalaga din yan kasi dito. Dapat lagi kang maayos, lagi kang neat, lagi kang naliligo, lagi kang mabango, pintasero din sila. So, pero hindi naman lahat, okay? Marami ding mababait na hapon. Yung talagang trabaho lang. So, isa pa, dapat yung katawan mo prepared din. Ang trabaho dito, hindi siya normal. Hindi, normal sa atin na kukuya-kuya-kuya habang tayo nagtatrabaho sa mall. Nakatayo, nakasandal, nakayokyok, nakapamulsa. Dito sa kanila, hindi pwede yun. Dapat trabaho ay trabaho, dire-diretso. Hindi petiks-petiks. Pero ako na mag-a-advise sa'yo, kung pupunta ka dito, medyo dahan-dahanin mo lang. Huwag ka magpabibo ng todo kasi mapapagod ka. Promise, trust me, nagawa ko na lahat yan. And kahit tignan niyo yung TikTok ko, marami din akong sinabi doon na ang dami nag-a-agree.
Kasi, personally, alam ko na kapag ka talagang pinush mo ng todo na talagang, may galing-galingan ka, tapos pabibo ka, mapapagod ka. Maniwala ka sa akin. Try mo. Lahat halos papagawa nila sa'yo. So, magiging masasagad yung katawan mo. Kasi ibang kasamahan mo, lalo na pag ibang lahi, walang ginagawa. Ay, naku, nakaka-stress yun. Before nangyari na sa akin, sabi ko, ano yan? Sobrang grabe yung trabaho ko. Galaw ako ng galaw, walang tigil kasi sinusulit ko yung bayad sa akin ng boss ko. Tapos kayo wala kang ginagawa. Mas stress ka lang. So ako sa'yo, gayahin mo na lang sila. Although kailangan galingan mo ha, kasi baka tumaas yung sahod mo, or ihaba ka nila dito, or 'di ba, baka kunin ka nila ulit, hindi mo masasabi. Pero wag super duper na talagang masasagad yung katawan mo. So, ayan. Kung nagustuhan nyo yung video na to, edi i-like nyo, follow nyo ako para sa marami pang advice. Comment nyo lang dyan kung nangangarap kayo mag-Japan, ano ba yung gusto nyo i-comment ko, sabihin ko, advice ko sa inyo, or may gusto ba kayo maitanong na baka kaya kong marultas, diba? O kaya kong masagot. Diba? So, yun lang. Health. Dapat pumunta ka dito, healthy ka, magpa-check up ka na, magkuha ka ng urine, stool, x-ray, kasi baka mamaya dito ka magloko. Dito magloko yung katawan mo kasi malamig, 'di ba? Ang hirap kasi nung andyan ka na, uuwi ka pa. Syempre, kapag ka, halimbawa lang ha, hindi ko naman sinasabi na gano'n ha. Halimbawa, hindi ka na makatayo, so sobrang sakit ng dibdib mo, sobrang may asthma ka pala, may GB ka dyan, may TB, may sakit ka sa baga, 'di ba? Hindi masasabi eh. Maraming ganyan kaso sa Pilipinas eh. So, sobrang lakas ng usok sa atin, di ba? Or malakas ka manigarilyo, may sakit ka pala sa baga, pupunta ka dito, malamig, ubo ka ng blood, or something dyan na, di ba? Magkasipong ka, magkaubo ka ng todo, na magpapabagsak ng katawan mo. So, yun lang naman yung sinasabi ko. Advice lang siya. Di ba? Kapag hindi ka maihi, o kaya, may mga something kang sakit na nandito ka na, tapos hindi ka guys, kasi minsan tayo, hindi, basta pag nandun na ako, gagalingan ko, hindi. Minsan kasi, gusto natin makapunta agad na ibang bansa, wala tayong pakialam kahit na yung health natin, di ba? May problema. Pagdating mo dito, nasagad yung katawan mo, paano ka makakapagtrabaho kung may sakit ka? Matatanggal ka lang, pauuwing ka lang. Di ba? Kasi, syempre, posible naman hindi ka pa uuwiin kung wala ka ng silbi at hindi ka nakakapaghanap buhay ng tama. 'Di ba? Syempre papalitan ka, 'di ba? At saka yung sakit mo baka lumala lang. So make sure na advice galing sa akin, maniwala ka sa akin, Lods. Experiencado ko na. Okay? Pagpunta mo dito, nasagad yung katawan mo, make sure na nakapagpa-x-ray ka ng tama, nakapag medical ka ng tama, na sarili mo ha, yung private, kung ayaw mo makita doon sa, hindi ko na alam yung magic nyo dyan, pero pag syempre yung private mo, yung sarili mo, gamutin mo yung sarili mo, huwag mo paalam sa employer mo, ba? Sorry hindi, I mean, alam ko mga kasi gumagawa kayo ng paraan minsan, kahit na may problema, UTI, something, ganyan, na huwag makita doon sa medical, para hindi kayo ma-stop na pag-alis. Pero kasi, baka mamaya nga, dito kayo magkalat ng lagi, ma-stop yung trabaho nyo, kayo din kawawa, sayang din, nandito na kayo. So, pa-check up kayo ng sarili nyo, private, sarili nyo lang, yung kayo na nakakaalam, kung may gusto man kayong itago, gamutin nyo bago kayo pumunta dito. And make sure na magbaon kayo ng vitamins, deodorant, may maraming deodorant sinasabi ko, at saka, food powder, yung mga ganun. Baka may chicharong ka dyan, tsaka balot. Bigyan mo naman ako. Kontakin mo lang ako bago punta dito, ha? So, yun lang naman. Bye-bye. I love you guys. Ingat kayo palagi. And good luck sa bagong journey nyo.